For today's video, magluluto tayo ng crispy kare-kare. So itong kare-kare na to, hindi yun yung classic na kare-kare. Ito yung medyo modern na approach. Kaya simulan na natin. Una natin gagawin, so gagawa muna tayo ng lechong kawali. Meron tayo ditong pork belly. Approximately mga 1 kilo to. Sa isang pot ng tubig, so lalagay lang natin itong mga pork belly. Tapos lalagyan na rin natin siya ng laurel. Lagyan din natin siya ng black peppercorn. Lalagay din tayo ng sibuyas. Mga ilang pirasong bawang. Tapos maglalagay din tayo ng konting asin. Papakuluin lang natin to hanggang lumambot yung mga karne natin. Siguro mga 40 to 45 minutes. Then balikan natin after 45 minutes. Habang pinapakuluan natin o pinapalambot yung mga karne, gagawa naman tayo ng ginisang bagoong. So, share ko rin sa inyo yung recipe ko ng ginisang bagoong. Parang hindi kompleto yung kare-kare pag walang bagoong. So, magigisa lang tayo. So, isang kawali, kailan tayo ng konting mantika. Magigisa lang tayo ng bawang. Tapos, kaunting sibuyas. Then, lalagay na rin natin yung alamang. So, gigisahin lang natin siyang mabuti para medyo mabawasan yung lansa. Pagkatapos nating maigisang mabuti, maglalagay naman tayo ng asukal. So, bahala na kayo kung gaano katamis nyo gusto. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng konting suka para mas ma-preserve pa o para mas mapatagal yung buhay ng alamang natin. Then, i-simmer lang natin mga 5 minutes, then okay na to. After 5 minutes, okay na siya. Nakita niyo yung consistency. So, set aside lang natin to. Susunod naman natin gagawin, prepare natin yung mga gulay natin. So, iba-blanch lang natin. Meron ako ditong pechay. Meron din ako sitaw. Tapos, puso ng saging, tsaka talong. So, papainit lang tayo ng tubig. Tapos, lalagyan natin ng asin. So, yung asin para may lasa na agad din yung mga gulay. Tapos, eto, optional na step. Naglalagay ako ng konting oil pag nagbablanch ng gulay para mas mukhang shiny yung mga gulay natin para mas maganda sa presentation. Pero optional lang siya. So, kumukulo na yung tubig natin, ibablanch lang natin. Umpisahan ko na sa pinakamatigas, yung puso ng saging. So, mga 5 minutes lang siguro. Or depende sa inyo kung gaano kalambot nyo gusto. So, after 5 minutes, malambot na to, hanguin na natin. So, hindi na ako gagamit ng ice bath since nasa bahay lang naman ako. Pero kung nasa restaurant, usually nilalagyan namin to ng ice bath para matigil yung cooking process. Tapos, susunod naman natin itong mga pechay. Ito, mga 1 minute to 2 minutes lang. And okay na din to. Then, sunod na rin natin itong mga sitaw. Okay na din itong sitaw natin. So, set aside lang natin siya. Ito naman mga talong, piprituhin natin. Makalipas yung 40 minutes na pagpapalambot, so okay na yung pork belly natin, nahanguin na natin siya. Tapos set aside natin yung pinagpakuluan niya para gagawin nating base ng ating sauce o kare-kare sauce. So habang pinapalamig natin tong mga pork belly, tutusok-tusukin natin siya ng tinidor para mas maging crunchy yung balat niya. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng asin.
Tapos magpo-proceed na tayo sa pagpipirito ng mga lechong kawali natin o pork belly. So ingat lang kayo, medyo matalsik to. So tatakpan natin siya para hindi masyado matalsik. Nakita nyo, tumatalsik. Then nahanguin lang natin siya muna. So i-rest lang natin siya ng mga 5 minutes, then i-double fry natin siya. Tapos ngayon, i-double fry natin siya para mas maging malutong yung mga pork belly. Bali mga 5 minutes lang natin siyang i-double fry. Kasi pag tumagal, magiging mapait naman yung pork belly natin. Ayaw natin nun. So yan, okay na siya. So kung makikita nyo, parang nagchicharon na yung balat niya. So hayaan lang natin mahanginan para mas lumutong pa siya. After nating maprito yung mga pork belly natin, gagawa naman na tayo ng sauce nung kare-kare natin. So sisimulan natin siya sa paggawa ng annatto oil. So mantika. Then gagamit lang tayo ng atsuete. So ito yung nagbibigay ng magandang kulay sa kare-kare. Bali, pag gumagawa kayo nito, mahinang apoy lang yung gagamitin nyo kasi para hindi mapait yung atsuete o masunog. So kapag kumulay na siya, kung makikita nyo makulay na, tatanggalin na natin siya. Pagkayari nating alisin lahat ng mga annatto seed, so magsisimula na tayo mag-isa sa sibuyas. So, sibuyas. Tapos maglalagay din tayo ng bawang. Pagkatapos natin mag-isa, ibabalik natin yung pinagkuluan ng pork belly natin. So, ito na yung pinaka-parang stock niya. Pagkatapos, para mas ma-enhance yung flavor niya, maglalagay din tayo ng Knorr pork cubes. Pagka kumukulo na siya, ilalagay na natin yung peanut butter. Itong peanut butter na to kanina, binili ko sa palengke yung mani, tapos pinagiling ko na rin sa kanila. So mga ano to, 250 grams na peanut butter. So, ang next ingredients natin, maglalagay tayo ng gata. So, hindi to common sa mga nakikita nyong recipe sa internet. Pero ito kasi yung nakasanayan namin sa bahay, kaya maglalagay tayo. Pero kung ayaw nyo, pwede nyo namang skip. Then, isi-simmer lang natin siya hanggang lumapot yung sauce. So, at this point, i-adjust na natin yung timpla niya. Maglalagay tayo ng konting patis. Konti lang kasi kung natatandaan nyo kanina, yung stock natin may asin. Pagkatapos ito, optional lang din. Maglalagay tayo ng konting asukal. Pero yung kung ayaw nyong matamis, pwede nyong hindi lagyan. Then after nating i-simmer, i-check natin yung lasa niya kung okay na. So, kulang pa siya ng konting patis. Tapos kung makikita nyo, medyo malabnaw yung sauce natin. Gagamit ngayon tayo ng cornstarch slurry para palaputin yung sauce natin. So usually ang ginagamit dito, parang rice flour. Binubusa yung kanin, yung bigas, tapos dinudurog. Since wala tayo nun, cornstarch okay din naman.
So, bali mga 2 kutsarang cornstarch yung ginamit ko. Kung nakita nyo, maganda na yung consistency ng sauce natin. So, simmer lang natin ng additional 5 minutes, then okay na to. Then, after 5 minutes, okay na yung sauce natin. Magpo-proceed na tayo sa pagpe-plating. So, magpe-plating na tayo. Una natin gagawin yung pork belly. Makikita nyo, so juicy yung pork belly natin. No? So, una nating lalagay yung sauce. Pagkatapos, lalagyan natin ng mga gulay. Then yung pinaka-star natin, yung pork belly, lalagay natin sa gitna. Tapos lalagyan natin siya ng bagoong. So bali lahat nung ginawa natin na to kanina, parang aabot siya, kaya niyang pakainin siguro mga 7 hanggang 8 tao. So meron pa tayong mga natirang gulay, tsaka pork belly. Pwede pa siya sa ibang plato. Ito na yung finished product natin. So, kung mapapansin nyo, napakaganda niya. Para kang kumain sa labas. So, kung nagbabala kayong mag-restaurant o magkaroon ng kainan, pwede nyo gayahin o isama to sa menu nyo. Or kung meron lang kayong simpleng handaan sa bahay, pwede nyo gayahin yung recipe na to. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, magkita-kita muli tayo sa susunod kong upload.